sinasabihan tayo ng napakarami na kulto, no? Kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Alam mo, para maisingit ko lang ang kulto hindi po masama. Di ba? So, kinumpirma mismo ng munting kaalaman, isang kaanib sa Iglesia ni Cristo, na ang kulto daw, sinasabihan tayo ng napakarami na kulto, no? Kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Alam mo, para maisingit ko lang ang kulto hindi po masama. ang kulto ay hindi masama. Ito'y taliwas sa pahayag ni Cesar Sineta ng Iglesia ni Kristong Tao. Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo, Yon, ang kulto daw ay sobrang paniniwala sa isang tao na kahit hindi totoo, pinaniniwalaan nila. Tanong, di ba nila pinaniniwalaan kahit hindi totoo na si Felix Manalo tao? Kahit hindi totoo na ang ating Panginoon Jesucristo, tao lang sa likas na kalagayan, hindi Diyos. Si Kristo ay tao. Si kapatid na Felix Manalo, anghel. Yan. Ito ang tatalakayin natin sa pagkakataong ito, mga kapatid. May katanungan tayo dyan. Maniniwala ba kayo sa sinabi niyang, ang kulto, di daw umano masama? Nagsusuwagan sila ni Sinita. Samahan niyo ko. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Itong yung lingkod Brad Wendell Talibong muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ating mga suking taga-subayway. Huwag kalimutang pindutin ang ating like sa live natin. At huwag din kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta? Welcome. At of course, acknowledge natin ang mga pumasok ngayon sa comment section. Sa pagkakataong ito, si Iracelia Baidal diyan sa California. Kumusta? Si Aaron Jan Navalis Nicomedes, watching pa from Marikina. Si kapatid na Juicy Balabay. Good afternoon, Bro Wendell, watching from UK. I am in my last holiday, back to work tomorrow. Wow. At sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming ngayon, welcome. No? Sandali, ating okay. No? At sa pagkakataong ito, mga kapatid, ating tatalakayin itong claim ng INC, CEO, acknowledge pala si kapatid na Edwinto Buhi, diyan sa Quezon City Hall. No? At sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming ngayon. So, tatalakayin natin, una, itong sinabi ng taga-INC sa munting kaalaman na ang kulto daw ano? Sinasabihan tayo ng napakarami na kulto, no? Kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Alam mo, para maisingit ko lang ang kulto hindi po masama. Di ba sabi, pinangaasar, pinampupunto sa Iglesia ni Cristo. Hindi siya pitatanggol ko ang Iglesia ni Cristo pero para malinaw na matapos na yung salitang kulto, aalamin natin kung ano yung kulto, no? Ang kulto pala, hindi pala masama. Dito lang pala sa Pilipinas may mga hawak na kandila, may mga apoy. No, ang kulto hindi masama. Dito lang sa Pilipinas may hawak na kandila
Asan kay galing nila ang definition? Kung ang kulto hindi masama, ano tong sinabi ni Sinita? Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo, pinaniniwalaan. At nagpapakilalang evangelist. At si Kristo. So, yun. Ano daw ang kulto? Ang kulto, sabi ng kasama niyong INC, ang kulto daw ay... Kulang po kayo. Alam po ninyo... yung kulto... Kulang po kayo. Niluloko kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Ganyan daw ang kulto, manluloko. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo, pinaniniwalaan. Sobrang paniniwala na kahit ang tao di totoo, pinaniniwalaan pa rin. Ang tanong, di ba pinaniniwalaan ng mga INC na si Felix Manalo ay anghel kahit hindi naman totoo? Si kapatid na Jonathan Rizada, si Ali Morihon. So may katanungan tayo, naniniwala ba kayo sa sinabi ng mga mangangaral sa INC, etong munting kaalaman na ang kulto ay ano daw, di naman pala umano masama yung kulto. Di daw masama ang kulto. Sandali, Ito'y taliwas sa pahayag mismo ni Cesar Sinita. Di ba? Nagsusuwagan mismo sila sa pahayag ni Cesar Sinita dito. Okay. Ituloy natin mga kapatid, no? Dahil nagsusuwagan sila. Sinasabihan tayo ng napakarami na kulto, no? Kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Alam mo, para maisingit ko lang, ang kulto hindi po masama. So ang kulto hindi masama. So walang problema na magtatag ka ng kulto dahil para sa kanila hindi masama. At dahil may mga dokumento kasi na mabasa na kinikilalang kahit sa online makita ninyo na the biggest cult in the Philippines, di ba? Yung inaniban nila. Kaya pinanindigan nila na ang kulto ay hindi masama. Di ba sabi, pinangaasar, pinampupunto sa Iglesia ni Cristo. Hindi sa pitatanggol ko Iglesia ni Cristo, pero para malinaw na matapos na yung salitang kulto, aalamin natin kung ano yung kulto. No? Ang kulto pala, hindi pala masama. Dito lang pala sa Pilipinas may mga hawak na kandila, may mga apoy, mga insenso, nagkukulto. Di ba? Yan. Dito sa Pilipinas, may hawak na insenso, kandila, nagkukulto. So kung ang kulto ay di masama, paano nagiging masama yung may hawak na kandila at insenso? Kung para sa kanya ang kulto ay hindi masama. Pero taliwas sa pahayag, balikan natin si Cesar Sinita. Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo, pinaniniwalaan. At nagpapakilalang evangelist. At si Kristo talaga ang pinangangaral niya. At ang ginagawa niya doon sa mga napapaniwala niya, linuloko niya. Hinihingian din ng abuloy. Nako, yun ang kulto daw, manluloko. At nagpakilalang evangelist. Si Kristo din ang ipinangaral. Di po ba? Ipinangaral nila si Kristo din. Diba? Ipinangaral nila si Kristo. And then, di po ba, pinaniniwalaan nila si Felix Manalo na anghel. Anghel daw si Felix Manalo. At nag-claim sila ng iba't ibang mga argumento,
mga kapatid, sa Biblia para lang i-insist na sila ay tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Tuloy natin. Yung pala yung bansag doon, pero ang kulto pala hindi masama. Ito, ang salitang kulto ay may iba't ibang kahulugan. Depende sa konteksto. Narito ang ilang mga posibleng kahulugan. Ha? Number 1. Oh, yan ang kahulugan. Napansin ninyo, ang INC, pag maiipit dapat sa Biblia. Pero, pag mangunguha ng source para panindigan ang kanilang maring aral at paniniwala, ay nagbabasa sa ibang referensya na ang resulta ay diferensya. Kahulugan sa relihiyon. At yung may kulto ha. Kulto, isang grupo o sekta na may sariling pananampalataya o doktrina na kadalasan itinuturing na hindi pangkaraniwan o hindi sumusunod sa mga tradisyonal na pananampalataya. Ipagpalagay na natin. Di ba? Ito pala ang isang kulto o may sariling pananampalataya. Oh, so ang kulto may sariling pananampalataya. Oh, kaya para sa kanya hindi masama ang kulto. Oh, may katanungan tayo diyan. Pabor ba kayo sa pangangaral nitong grupo na ito na ang kulto ay hindi daw masama? Oh. Pero taliwas, ulitin natin, taliwas sa itinuturo ni Sinita na ano ang kulto? Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo, pinaniniwalaan. At nagpapakilalang evangelist. At si Kristo talaga ang pinangangaral niya. At ang ginagawa niya doon sa mga napapaniwala niya, linuloko niya. Hinihingian ng abuloy, niloloko, yun daw ang kulto. At di po ba na bisto na sila sa iba't ibang mga ginawa nila mga kapatid? Ano yon? Yung mga pagchap-chap sa mga aklat Katoliko. Yung paggamit sa mga aklat Katoliko na pagmabasa ang Church of Christ, Iglesia ni Cristo, may inaamin kahit otoridad Katoliko. Pinatunayan na kailangan kang umanib sa Iglesia ni Cristo upang maligtas. Di po ba tinatawag yan sa tinatawag na legal doctrine sa Latin na res ipsa loquitur? Ano po ba yun? The thing speaks for itself. Bakit? Di ba masama? Halimbawa, yung mga aklat na ginamit nila, Katolikong aklat, pagkatapos, ano nangyari? Binago ang pagbasa. Kaya ang mga kaanib nila na pumasok para plano na ipahiya ang mga defensor, abay, nabaliktad. Naalala ninyo, pinasok kami ng taga-INC at question and answer. So, pagkatapos, siya naman ang tinanong itong bahagi. Kita mo ba yung debate namin ni Ramil Parba, bro? Dahil sa debate, di ba sinabing, nandaya ako at tampered ang gamit ko. Nakita mo ba yon? Ito lang. Bro? Dahil napanood mo yung debate yan, sabi ni Parba, nandaya daw ako. Napanood mo itong aklat na ginamit ni Parba, parinig ko sa inyo ha, ito. Pero ang mastermind, matulad sa inyong libro, gusto na ito, they altogether fantastic to say that the revolt beginning. They altogether fantastic to say that the revolt beginning. Narinig mo ngayon na ginamit itong aklat na ito, how did the Catholic Church, anong sabi ni Parba? They altogether fantastic to say that the revolt beginning. Narinig mo
ang sinabi ni Parba, the altogether fantastic to say that the remote beginnings, bakit sinabi ni Parba, the altogether fantastic to say na ang Yung nakasulat, ano po, yung hard nakasulat, copy po. Yung pakita niyo Anong po. hard copy? Maliit lang yan, hard copy. dalawa ito, oh. Ito, Ayan oh. hard copy. Ito pa. Oh, dalawa to. Oh. Ah. So, ito pakita ko. It is not altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against the heaven skies his banners of revolt. Ang The tanong page dito ko- ba dyan, do? Bakit Ayun na nga. pagbasa ni Parba, nawala na ang nat? Altogether fantastic to say Bakit naputol yung nut? Pakisagot bro, bakit doon naputol yung nut? Nawala yung nut pagbasa? Yung nasa video po yun. O yung sa video, binasa niya. Yung maliit po ba yun? Oh, yung maliit. Nakita ko sa video, yung maliit, yung pinakita ni Bro Talibong, parang malaki po yun eh. Meron kang kopya, wala? Wala po. Ah, wala. Pareho lang, maliit. Wala. Maliit. Okay, pakita natin ang maliit, ha? Ito, maliit. Ito, maliit. Ang gusto niya. Oh, malinaw na nakasulat, it is not altogether fantastic to say. Parang di napansin nila paano nandaya ang kanilang ministro. Rinig mo na ang pagbasa ni Parba. Tanong, Ah. nang tinanggal ni Parba ang salitang nat, pandaraya yun, hindi. Di ko lang po alam kung ano yung gamit niyang aklat. Baka iba-iba po yung mga... Narinig ba niya yung pahayag ng the Revealers na binasa talaga ng the Revealers yung it is not altogether fantastic to say. Oh, narinig mo ba daw? Nabinasan the revealers yan. Di ko alam kasi hindi naman ako araw-araw nanonood pa. Pagka dumadaan lang sa TikTok, doon lang ako nakakapanood. Meron ka bang video, Brother Wendell, na binasa nila, Brother Wendell? Yes. Wait, Va. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings... Oh, balik. Ulit. Balik. Wait, Va. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings Oh, so nabasa talaga. It is not altogether. Si Parba. Pero ang mastermind, at lugar sa inyong libro, gusto na ko, altogether fantastic to say that the remote Yan. beginning Oh, so the altogether fantastic to Oh, say. ngayon. Pero sa the Revealers, Wait, Va. It is not altogether fantastic to say Ito nga yung tanong ngayon dito, bro. Sino ang nagsasabi ng totoo? Si Ramel Parbo o si Syriac ng The Revealers? Sagutin mo, bro. Sagutin mo. Iyon, mga kapatid, no? Napansin ninyo na yung aklat katoliko'y binago. Hindi lang yan. Kung maalala ninyo na imagine kahit sa kanilang televisyon nagpakilala pa ng Piking Pare Katoliko, umanib daw. Paring Katoliko, ha? Inisa-isa natin yan. Balikan muna natin, ha? Nabuking sila sa balita nila dahil ang ipinakita sa nagpakilalang pare, liminister. Ito, ulitin natin, ha? Manila. Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. Isang dating paring Katoliko talaga. No? Ito'y kabahagi sa tinatawag na propaganda. Propaganda. Isang propaganda lang para may kaya na, tingnan nyo, isang paring Katoliko. Ngayon, yumakap na sa INC. Pero, sa kanilang video, booking sila. Dahil ang ipinakita nila, 14 na taong naging pari. 14 na taon naging pare, Pinakita nila. Pagkatapos,
Liminister pala. Liminister. Ha? Oh, so ako dumaan ako pagiging production director, dumaan ako pagiging editor. Nagiging inosente siguro ang kanilang editor-in-chief dito na ipakita ang kasuotan niya na liminister. Dapat ang ipinakita nila yung nakasuot siya ng abito at estola tulad sa pagpunta sa kapelya. Eto. At nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City. No, bagay lang ito, pero ito tuloy natin mga kapatid dahil puntahan natin si Miss Michelle Japina dahil sabi niya huling pagsagot na umano niya sa akin dahil may nag-advise niya na isang dibutong Katoliko, wag na daw akong sagutin, nagsasayang lang umano ako siya ng oras, parang suntok ng hangin daw. Wala naman umano akong sabi niya, sayang talaga. Okay. Dahil ang daming punto na ibinato natin din sa kanila sa palaging paulit-ulit nilang sinabing tampered. Pero sila ang bumabalik sa kanila. Hindi lang yan. Esa na ito. Yan. Di nila sinagot itong nabulabog na piking pare. Oh. Wala silang isinagawang correction sa kanilang balita. Pero ito'y isang malinaw na propaganda na dapat alam ninyo mga kapatid. Dahil sa matagal na panahon, yun talaga ang kanilang mga paulit-ulit na attack. At kaya, ano yung kulto kung si Sinita ang mag-define sa kulto? Dahil ang kasama nila, ang kulto ay hindi masama. Sinasabihan tayo ng napakarami na kulto. No? Kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Alam mo, para maisingit ko lang ang kulto, hindi po masama. Ang kulto, hindi masama. Taliwas sa sinabi ni Cesar Sinita. Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo, pinaniniwalaan. Yan. Sobrang paniniwala kahit hindi totoo. Balikan natin mga kapatid. Napansin din niyo na isa sa mga atake nitong mga anti-Catholic, lalo na sa Iglesia ni Criston Tatag ni Felix Manalo, na ano daw, ang Katoliko ay itinatag ni sino daw ang nagtatag sa Katoliko? Ayon sa kanila, ang Katoliko daw ay itinatag ni San Ignacio. Di ba sinagot na natin pati ang The Revealers kaugnay diyan. No? Ganon din ang gustong ipalabas ni Ramel Parba. Pero naalala niyo itong cross-examination natin sa debate ni Parba. Si San Ignacio daw ang nagtatag. Ito. Kinsang tawhana ang katukod sa Iglesia Katolika, kanus-ang tuiga, asang dapita, ug asa mabasa sa standard referensya nga kining simbahan Katoliko. Sa di nakaunawa ng Cebuano, tinanong ko sa cross-examination si Parba, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Kailan itinatag ang Katoliko? Saan mabasa? At napaniwala sila dito. Sa pangutana, kinsa, Obispo Ignacio. Sino daw umano ang nagtatag? Si San Ignacio. Kanus 107 ni 107.
Pero sa The Revelers, 110. Dito kay Parba, 107. So, second century. Inugang Katolika. So, ano ang ginawa? Dinagdag ang Katolika. Pero kung tingnan natin ang kanilang Pasugo Magazine, mga kapatid, nagkukontrahan na naman. Bakit nagkukontrahan? Ayon kay Phil John Fuentes, na ministro sa Iglesia ni Cristo, sa kanilang Pasugo Magazine, the Catholic Church, therefore, and I strongly assert this, exists not because it was founded. Ngayon ang tanong, sino ang nagsasabi ng katotohanan? Si Parva na ang Katoliko'y itinatag ni San Ignacio, 107 daw. Kung 107, second century yan. Pero, anong sabi ni Phil John Fuentes na ministro sa Iglesia ni Cristo? Ito, Pasugo, Marso, Abril 1987, page 4, by Phil John Fuentes. I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. Kailan? Unang siglo. Pagdating ni Parva, second century. Sino nagtatag daw? Si San Ignacio. Hindi lang yan. Nagkukontrahan talaga. Kaya, kung mapansin ninyo na nagkukontrahan talaga ang kanilang tuligsa kung sino ang ituro nilang founder sa simbahang Katoliko, yon. Tinatawag yan sa legal doctrine pa ng mga abogado, res ipsa liquidator. The thing speaks for itself. Ito, pansinin ninyo, tinanong ko naman, sinong nagtatag sa simbahang Katoliko? Akong pangutan na kinsang tauhana ang katungkol sa Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Kaya asa na David mabasa referensya nga kining Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana tinugos na. Tumagana. Ano sa 325 kung sino sa Nisia? So napansin niyo mga kapatid, kailan daw umano natatag ang simbahang Katoliko? Taong 325. Saan? Sa Council of Nicaea. Inuga, Apulong Katolika. Dahil tutol ang INC kaugnay sa Council of the Church. Tutol sila mga kapatid. Na kung tingnan natin sa Biblia, may konselyo na nangyari. Ang mga apostoles, gumawa sila ng konselyo. Saan yan natin mabasa na gumawa sila ng konselyo? Ito na salin sa Biblia, makita natin mga mahal na kapatid, na sa Acts of the Apostles, chapter 15, verse 1, ito, mapansin nyo, the council at Jerusalem. So, may konselyo na nangyari ang mga apostles sa Jerusalem. Kaya, ang simbahang Katoliko na mismo sila, di nila matutulan na ang simbahang Katoliko ay siyang iglesia na maipabalik sa unang siglo ayon sa kanilang Pasugo Magazine. I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. Ngayon, kung bawat aral nila dapat may mabasa sa Biblia, ito nagkasulat sa kanilang Pasugo Magazine na I have nothing. Opisyal nila ito. Against the fact. Hindi talaga niya matutulan ang katotohanan na ang Iglesia Katolika na nag-exist ngayon
So, maibalik sa unang siglo. Paano ngayon? Sinabi ni Parba, Council of Nicaea. Ulitin natin. Tinanong ko, 3 bisis, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? 3 bisis, tinanong ko. Anong resulta? Iba na naman. Asa mabasa sa diferensya nga ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana tinugod og tao. Yan asan mabasa na referensya na ang Iglesia Katolika ay tinatag lang ng tao? Konsilyo sa Trento. Council of Trent na naman umano. Mga obispo. O sige po ginuga ang Romana. Sino daw ang nagtatag? Mga obispo. Kailan? Sa Council of Trent. Tanong, ano po ba ang mabasag sa kanilang Pasugo Magazine? Ibalik natin. Kay Phil John Fuentes. Ito. The Catholic Church, therefore, and I strongly assert this, exists not because it was founded. Sabi ni Phil John Fuentes, ang simbahang Katoliko hindi daw umano na itatag. Pagkatapos, itong mga ngaral nila, pinatunayan daw na ang Iglesia Katolika ay naitatag sa iba't ibang taon. Sino kaya ang nagsasabi ng katotohanan? Tinanong ko ulit si Parba sa debate namin. Tinanong ko siya. Ano nangyari? Kinsang tawhana ang katukod sa Iglesia Katolika. Inulit ko lang. Sinong tao ang nagtatag sa Iglesia Katolika? Kailan yan na taon? Asang dapita. Saan na lugar? Ug asa mabasa sa standard referensya. At saan mabasa na standard referensya? Nga kining simbahan Katoliko tinugod og tao. Na ang Iglesia Katolika ay itinatag lamang ng tao. Kinsa ang mga obispo. So ang tanong daw, sino? Mga obispo. Sa 1870. 1870. Kinsa mga obispo. Sino? Mga obispo. Yan. Mga obispo daw. Ibalik natin ang kanilang Pasugo Magazine dahil itinatag na naman sa ibang pagkakataon, ibang panahon, at mga obispo na naman. Di ba? Tingnan nyo Pasugo Magazine. The Catholic Church. Therefore, and I strongly assert this, exist not because it was founded. Hindi umano na itatag ang simbahang Katoliko. Ano yan mga kapatid? Kaya dapat mga kapatid, ipasa ninyo ito sa mga kasamang mga Katoliko para aware sila sa ganitong mga argumento dahil nadala talaga sila. Nadala sila sa mga iba't ibang paggamit ng mga aklat Katoliko. Pagkatapos, pinanindigan ang kulto ay hindi masama. Sinasabihan tayo ng napakarami na kulto. Kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Alam mo, para maisingit ko lang ang kulto, hindi po masama. Di ba sabi? So, kulto hindi masama. Ito'y taliwas sa sabi ng kasama niya. Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo, pinaniniwalaan. At nagpapakilalang evangelist. At si Kristo talaga ang pinangangaral niya. At ang ginagawa niya doon sa mga napapaniwala niya, linuloko niya, hinihingian din ng abuloy. Yan. Pinanindigan nila. Basta nagngaral ng mga nagsusuwagan ay wala sa katotohanan. Kaya sana itong pagtalakay natin ay magiging gabay sa bawat isa para sa mga nagsaliksik
ng katotohanan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.